Ano ba mga ibig sabihin nun? Pag mataas yung chloride mo, pag mataas yung pH, pag mababa yung pH, ano ba yung mga meaning nun? Boiler water analysis. Chloride, P-alkalinity, pH, phosphate. Ano ba mga ibig sabihin nun? Pag mataas yung chloride mo, pag mataas yung pH, pag mababa yung pH, ano ba yung mga meaning nun? So tara, pag-usapan natin. So make sure na matapos mo tong video na to kasi papaliwanag ko kung anong mga meaning nun pag mataas yung pH mo, mababa yung pH mo, at mataas yung chloride. So make sure na matapos mo tong video na to. And sure ako na may matutunan ka na bago sa araw na to. And hi, ako nga pala si Jelord, isa akong chief engineer sa barko at meron na akong total of 15 years na pagtatrabaho bilang seaman. At ngayon sa araw na to, ang video ito ay tatalakayin natin ang boiler water analysis or yung mga basic parameters ng boiler water. 7 years ago, nung ako ay unang akto pa lang as a third engineer, ako yung in charge sa auxiliary boiler. Isa sa pinaka-importanting ginagawa ko every week ay yung mag-boiler water analysis. Sa totoo lang, sa inyo ko lang ito sasabihin na sa mga panahong yon, nung mga unang akto ko as a third engineer, hindi ko talaga buong kabisado ang boiler water parameters. Pag nag-a-analysis ako during that time, sinusunod ko lang talaga kung ano yung nakasulat doon sa instruction manual. At ang gamit pala namin noon is Unitor products. So, alam ko, familiar sa inyo yan. So, madali lang siya isundin. So, andun lang siya sa takip. Pagbukas mo, andun lang sa takip. So, madali lang siya talaga sundin. So, honestly, yun lang yung ginagawa ko nung mga unang buwan ko as a third engineer. Aminado ako doon na kulang ako sa idea about sa boiler water. But then, after a few months sa kontrata ko na yon, maraming balita doon sa kabilang barko sa company namin na yon na ang mga boiler daw nila ay hindi na makaabot sa tamang normal steam pressure at may mga leaking na sa mga pipes. So, ang sakit ng ulo ng ng superintendent. Kaya galing sa kanya yung balita, so yun yung sinabi niya sa amin na kailangan daw ang boiler ay i-maintenance ng maayos. At doon ko din na-realize na ito na siguro yung sign na para intindihin ko talaga yung boiler water na yan. Kasi sa totoo lang, ang dami ko talagang yung iniisip pa ba na kung ano pa yung mga dapat kong i-priority kasi since na unang akto ko talaga yon na bilang third engineer, so nangapa talaga ako. Then tinake for granted ko tong boiler water na to kasi meron naman siya sa instruction manual ng Unitor. Pero mali pala ako doon. Kaya yun, na-realize ko na dapat talaga iintindihin ko yung boiler water na yan. Kasi paano ako magiging isang magaling na engineer kung ang basic parameters ng boiler water ay hindi ko maintindihan. Sobrang laking problema nito kung hindi mo ito makabisado kasi ang dami mo talagang may experience na unplanned maintenance, stoppage, or even worse is the equipment failure pag hindi mo naintindihan yung boiler water mo. Kasi isipin mo yung boiler mo, hindi mo malalaman yung kondisyon niya sa loob. So malalaman mo lang yan kung i-check mo yung boiler water. Kaya ito yung pinaka-importanting maintenance sa boiler para sa akin. Para sa akin ito yung pinaka-importante kasi inside to inside the system of your boiler. Yun namang mga burner or atomizer or kung ano pa diyan, mga fan. So pangalawa lang yan sa mga priority ko kung magme-maintenance ako ng boiler. So simula nung naintindihan ko na yung boiler water, yan talagang pinakauna kong mini-maintenance sa boiler. So kaya tandaan nyo lagi, pag once na mag-maintenance ka ng boiler, pinaka-importante mong i-maintenance is yung boiler water. Kasi pag yung tubig ang abnormal sa system mo, nako, delikado yan. Okay? So kaya sinishare ko to sa inyo para sa nag-uumpisa ka pa lang, alam mo na napaka-importante ng boiler water. Para hindi kayo matulad sa akin na nagpabaya nung una. So ngayon, ito na yung mga dapat mong intindihin sa boiler water. So ang unang-una is chloride. Pag high chloride, meaning may contamination ng seawater dyan sa boiler water mo. So baka may passing yung mga seawater valve natin dyan, or yung isa na yung freshwater generator natin, yung salinity niya is mataas na hindi na nare-reading ng tama ng salinity indicator mo. Baka sira na yung salinity indicator kaya nakakalusot na yung high salinity na tubig.
So tandaan, pag high chloride, meaning may seawater contamination yung tubig mo. So alam naman natin pag seawater is leading to corrosion talaga yan. So magkakaroon ng corrosion inside pag puro seawater na ang tubig sa boiler water mo. Okay? So, yun yung sa chloride. So, the next one is the pH. So, halimbawa, mataas yung pH. Anong ibig sabihin pag mataas yung pH? At ano naman ibig sabihin pag mababa yung pH? So, punta muna tayo sa pH low, pag mababa yung pH. So, pag mababa yung pH mo, mean to say, ang tubig mo ay acidic. So, tandaan lagi, pag acidic yung tubig mo, it can cause corrosion on the metal parts of the boiler. So, lahat ng dadaanan ng tubig na yan, pag mataas yung pH, may possibility na mag-build ng corrosion dyan sa metal na yan. So, pag nagkaroon ng corrosion, so dyan na yung mag-uumpisa yung leaking ng mga tubo mo dahil sa corrosion na yan. Okay? So, punta naman tayo sa pH high. So, pag mataas yung pH ng tubig mo, mean to say, ang boiler water mo is alkaline. So, pag alkaline, ano ang mangyayari? It can cause pipe becomes brittle. So, magiging brittle yung tubo mo. Magiging malutong. So, pag malutong yung tubo mo, madali na lang siyang mabutas o madali rin siyang ma-crack. So, ang tawag pala nito is also known as alkaline stress corrosion cracking. So, i-search nyo yan sa internet kung anong ibig sabihin ng alkaline stress corrosion cracking. So, ang pangatlo is yung P-alkalinity. So, ano yung mga ibig sabihin sa P-alkalinity? Halimbawa, mataas yung P-alkalinity mo sa inyong boiler water, magre-resulta din yan sa corrosion or scale formation sa loob ng tubo. Yung tinatawag na scale formation, meaning yan ay mineral deposit or nag-calcify yung scale sa loob ng tubo. Pinakamagandang example ng nag-calcify yung scale sa loob ng tubo is yung bituka ng tao. Halimbawa, napasukan ng cholesterol. So, yun yung pinaka-the best example. So, let's say yung tubo mo, marami ng scale sa loob. So, ang heat transfer or ang heat na kailangan mo na para magpakulo doon sa tubig sa loob ng tubo is masyadong mababa. So, hindi na siya maka-provide ng optimum na heat transfer. So, kaya ang nangyayari, yung steam nyo, hindi na siya nakaka-build ng mataas na pressure. So, kaya kailangan talaga na ang P-alkalinity nyo is nasa normal lang. Okay? Kasi yun yung prone sa scale formation. Okay? So, naka-mention na tayo ng tatlo at ito yung pang-last na basic parameters ng boiler water. Pinaka-last is phosphate. Pag mataas din yung phosphate mo, again, it can cause also scale formation. And ganun din yung maging resulta pag may scale formation sa loob ng tubo, ang efficiency ng boiler natin ay baba. Kasi yung heat transfer niya hindi na makaperform ng maayos. So kung napapansin nyo sa apat na binanggit ko na parameters ng boiler water, isa lang talaga ang meaning niya kung saan siya connected. Connected lang talaga siya sa leading to corrosion. So meaning, yung boiler water na yan, ang target talaga niyan is para hindi magkaroon ng corrosion or scale build up dyan sa loob ng boiler water system natin. Kaya kung ma-interview kayo sa mga futures na company nyo or sa mga applyan nyo or sa promotional interview nyo, kung ano yung purpose ng boiler water maintenance is to monitor the scale formation or the corrosion on inside the boiler system. So, yun lang yung pinaka-target nun. Kaya tayo nagkakaroon ng boiler water analysis is para ma-monitor natin kung nag-scale formation na ba o may corrosion na ba yung tubig nyo or kung ano man. So, yun lang. Tandaan, scale formation lang talaga at corrosion. Okay? So, I hope you learned something new today. For more videos like this, so please subscribe to my YouTube channel. Follow me in my Facebook page, Keep It Jelord. And also, I'm inviting you to join my FB group page, Marine Engineering Online Class. Kasi dito sa group page ko na to, sa Marine Engineering Online Class, minsan nag-zoom meeting kami ng mga kasama ko dyan sa group na yan. At saka nagsishare din kami ng mga topic na kung paano mapa-improve pa yung trabaho natin. Kasi ito lang yung way para ma-improve din tayo kahit paano. So, mag-share tayo ng knowledge sa isa't isa. So, kung gusto nyo sumali, wala naman pong bayad.
join lang kayo doon sa FB group page na Marine Engineering Online Class. Once again, thank you very much, and please also support my new coming book. So ipopost ko dito kung kailan siya available. So I hope na sana suportahan nyo ako sa aking libro. So lahat ng mga experience ko ay sinulat ko dyan, at lahat ng mga na-encounter ko na problema at ang mga na-encounter ko na mga interview during sa mga pag-a-apply ko dati, naisulat ko rin dyan. So hindi lang ito about sa trabaho, about din ito sa buhay ng isang marino pag nasa dagat at pag nasa bakasyon. So I hope na mapulutan nyo ng magandang aral yung naisulat kong libro. So soon I will publish it, and I hope na magkakaroon kayo ng copy. So hanggang sa muli, hanggang dito na lamang. This is Jelord Rodriguez once again, not always saying success is always a choice. So choose to be successful. Bye!